malakas yung boses. Okay lang, Kuya Dan. Dinig naman ako sa likod, eh, no? Lakas naman. Okay lang. Sige. Okay. This time naman, hayaan niyo kung basahin ko po sa inyo sa Tagalog. Para mas madali natin maintindihan ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Okay. John 12:46, ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. And then John 15:22, kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, di sinsanay wala silang kasalanan. Ngunit ngayon wala na silang maidadahilan sa kanilang kasalanan. So, ito po ang salita ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Mga kapatid at kaibigan, kapag ako ay nagtatrabaho sa work area ko po, kasi doon sa tinitirhan namin ngayon, nakahiwalay po ako kapag nagtatrabaho ko. May sarili akong work area. And so talagang ilang pintuan ang dadaanan ko bago ako makarating sa work area ko. At saka mag-isa lang talaga ako usually. Ngayon, pag ako nagtatrabaho, mas gusto ko po yung ambient lighting. Ayoko yung white light. Mas gusto ko yung color orange lang, yung soft lighting. Tapos doon sa work area ko, may isang spotlight lang na puti. So, one time, 5:30 a.m., pumunta po ako sa work area nang sintihan ko syempre yung mga ilaw sa work area ko. Inuna ko yung orange lang, tapos doon sa paligid may tapos doon sa work area ko yung white light ko. Habang nagtatrabaho ko, syempre minsan kapag nagtatrabaho ko, may mapapansin ka sa gilid ng paningin mo, may mga gumagalaw-galaw. Napansin ko may gumagalaw, may gumagapang doon sa sahig. 5:30 a.m. pa lang, wala namang araw. Wala pang araw. So, nung lumingon ako, nakita ko, may ipis. Kumuha ako ng tsinelas. Pagbalik ko, wala na siya. Ang bilis. Pero, dahil sa ilaw, mas napadali tuloy yung pag-aninag mo doon sa mga bagay-bagay. And that is what light does. It helps us to see in the dark. And it exposes many things sa ating buhay. Today, ang pag-aaralan po natin ay ang role ni Jesucristo bilang ilaw. Siya yung ilaw na nagmula sa langit. And why we need that light. Bakit ba natin kailangan itong ilaw mula sa langit? And so as God's Word ministers to us today, may the Lord grant us new affections and a better appreciation of Christ and His work. Sa atin na nababalisa o nagugulumihanan o nahihirapan po sa ating pananampalataya at sa buhay, panalangin ko na mangusap at palakasin tayo ng salita ng Diyos. At nawa hawakan nating mahigpit ang Kanyang salita so that in knowing Christ, we can respond to Him in the proper worship, in proper submission sa Kanya, in the presence of God, under the authority of God, for the glory of our great God. In the past weeks, pinag-aaralan po natin nandito tayo sa series natin ngayon na entitled na Reasons Jesus Came into the World. And for the past few weeks, ito na yung napagdaan natin. Yung first reason why Jesus came into the world is because Jesus came into this world to do the will of the Father. Pag-aralan natin yun. And siguro doon sa ating live post, nakita natin may sinabi si Pastor AJ doon sa Latin. So, pwede niyong balikan yun kung ano yung sinabi niya sa Latin. And in-affirm ko na yun yung tawag, yun yung technical term doon ng mga theologians. Pangalawa, the second reason is that Jesus came into the world to save sinners. At napag-aralan din natin yun last week. We now approach yung third reason.
And so, as in previous weeks, we need to ask Scripture, ano bang dahilan sa pagparito o pagbaba ng Panginoong Kristo sa mundo? What are the reasons Jesus came into this world? So, we now open our Bibles sa John chapter 12, verse 46. At ganito ang testimony ni Jesus Christ. I have come as light into the world, so that everyone who believes in me will not remain in darkness. Hatiin natin sa dalawa ang ating pag-aaral. Unang-una, I have come as light into the world. Tapos pangalawa, so that everyone who believes in me will not remain in darkness. Unang-una, I have come as light into the world. Ang background po ng ating passage, itong verse na ito, ay magsisimula sa John 12:12. Nung time ng Panginoong Kristo, it is actually the feast of the Passover. Mga around siguro 5 days bago ipako ang Panginoong Kristo. Pag sabing feast of the Passover, ang nangyayari po kasi, lahat ng mga Hudyo across the Roman Empire ay umaakyat sila ng Jerusalem. And ayon kay Josephus Flavius, isang Jewish historian, noong AD 65 raw, lumulobo ang population ng Jerusalem ng around 3 million people. Pero usually, on an ordinary day, ang population lang ng Jerusalem ay mga nasa 500 to 600,000. So, ilang percent yun. So, kapag lumulobo ito na 3 million people on the Feast of the Passover, nai-imagine lang natin kung gaano kaingay ang mga palengke, kung gaano kasikip ang mga daan, dahil sa dami ng tao. Sa accounts ng ibang gospel writers, Matthew, Mark, and Luke, ang tawag dito sa pagpasok ng Panginoon on the Feast of the Passover sa Jerusalem ay yung triumphal entry ni Jesus Christ. Nakasanayan natin ang tawag natin dito. Ito ang linggo ng Palaspas. Pastor, bakit din pinag-aaralan natin? Kasi nandito yung theme, it is on this week, on the Feast of the Passover, na kung saan sinabi ng Panginoon sa Kristo ang tungkol sa pagiging ilaw niya. Sinabi niya, so nung nakapasok siya, may mga Greeks na naghahanap po sa kanya. At kinausap niya ang mga ito, habang nag-uusap sila na bagabag ang Panginoon sa Kristo. Dahil alam niya, in about 5 days, mamamatay siya. Kung ikaw alam mo na mamamatay ka in a few days, ikaw rin siguro mababagabag ka. So, ang nangyari, pagkatapos pumasok ng Panginoong Kristo sa Jerusalem, at nakausap niya itong mga Griyegong ito, sinabi niya ngayon, habang nababagabag siya, Now my soul has become troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour? But for this purpose I came to this hour. Father, glorify your name. Yun yung sinabi niya. Pagkatapos niya sabihin yun, may tumugon mula sa langit, isang tinig. Ngunit ang sinasabi sa atin sa passage, ang narinig ng mga tao ay mga hulog lang. Imagine, nagsasalita ngayon ng Panginoong Jesucristo at tinutugunan siya ng langit ngayon. At sinabi sa kanya, sabi ng mga theologians, ito daw ang Ama. At sabi sa kanya, ay niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Sabi kasi ni Jesucristo, Father, glorify your name. Ang sagot sa kanya ng Ama, niluwalhati ko na and I will glorify it again. Sa John 12:27-29. Sinabi niya sa mga madla ngayon na hahatulan na ang mundo at palalayasin ang prinsipe ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagtaas sa kanya. And Jesus was talking about his death, kaya tinanong siya ng mga tao. Habang sinasabi niya ang mga bagay na ito tungkol sa kanyang kamatayan, sinabi sa kanya ng mga tao, sinasabi sa kautusan na ang Mesiyas ay mananatili magpakailanman. Anong sinasabi mong dapat itaas ang anak ng tao? So kinu-question nila, bakit kailangan mong mamatay? Ano yung sinasabi? At sino yung tinutukoy mong anak ng tao? Ngayon sinabi niya sa kanila, verse 35, Kaunting panahon na lamang na makakasama ninyo ang ilaw. Ito na.
Lumakad kayo samantalang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo dilimin. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya mapupunta. Samantalang kasama pa ninyo ang ilaw. Manalig kayo sa ilaw upang kayo'y maging mga tagasunod ng ilaw. Pagkatapos dito, biglang umalis ang Panginoong Kristo at nagtago siya. The scriptures tell us na nagtago siya. Umalis siya at nagtago. Ang sabi ng mga scholars, kaya ito ginawa ng Panginoong Kristo, ay dahil sa sinabi niya, maiirita ka. Mapangahas kasi yung sinabi ng Panginoong Kristo eh. Yung sinasabi niya, kaunting panahon na lamang na makakasama ninyo ang ilaw. Lumakad kayo samantalang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo dilimin. Kung kayo'y lumalakad sa ilaw, hindi ganun ang magiging utos ng Panginoon. Ibig sabihin, kung ikaw makakarinig nito, ano ibig mo sabihin? Lumalakad kami sa kadiliman. So, maiinis ka. At alam niyo ng Panginoon Kristo. Ngunit hindi pa kasi, alam niya pwede siyang mamatay on the spot. Sa inis ng mga tao, pwede siyang dumugin. Ngunit hindi pa oras ng Panginoon para mamatay. Kaya, nakaalis siya. Nakatakas siya. Ang isa pang problema ay hindi alam ng mga lumalakad sa dilim kung saan sila papunta. At yun yung pinupunto ng Panginoon. Which now leads us to sa verses 44 to 46. Which is a summary ng ministry ng Panginoon Kristo. He who believes in me does not believe in me, but in him who sent me. He who sees me, sees the one who sent me. And I have come as light into the world, so that everyone who believes in me will not remain in darkness. Ano po kaya ang ibig sabihin ng Panginoong Kristo when He says that I have come as light into the world? Ano pa ibig niya sabihin na ako'y ilaw? O pumarito bilang ilaw? May layunin po kasi ang Panginoon sa kanyang pagparito. Hindi siya bumaba lang para mag-enjoy. Ang layunin po niya kasi alam ng Diyos na may problema po ang tao. Hindi kagutuman ang problema ng tao. Hindi kakulangan ng pag-aaral. Hindi rin sakit. Ang problema po kasi natin, tayo mga tao, yung buong sangkatauhan, ay iniibig ang kadiliman. Ganito ang sinasabi ng John 3:19-20. Buksan po natin sa John 3:19-20. Ito rin yung same verse ng John 3:16. Sabi ng Panginoon Kristo dyan, at ang kausap niya dyan ay sino? Nicodemus. Sabi niya sa John 3:19-20, at ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan. Ito daw yung kahatulan. Ano daw yun? Naparito ang ilaw sa sanlibutan, at iniibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. See? So, anong paraan natin pinapakita ang ating pagnanasa sa kadiliman? Bakit nasabi ng Panginoon na hindi natin iniibig ang ilaw? Samantalang pinalalabas ngayon sa pag nanonood tayo ng Netflix, ng mga movies, you don't need to do that. You're a good person. Pero sabi sa Bible, ang tao ay may kadiliman. At ang nagsasalita nito ay Diyos mismo. So sino ngayon ang tama? Yung naririnig natin sa Netflix? O yung lumalang sa tao? Sabi niya, iniibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. At anong paraan natin pinapakita ang ating pagnanasa sa kadiliman? Tingnan natin. Sabi dyan, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. In other words, yung pag-ibig natin sa kadiliman ay lumalabas sa pamamagitan ng ating mga gawa. Lumalabas sa ating the decisions that we make reflect the kind of life that we live. The reason Jesus Christ says that we love darkness, it's because nakikita siya.
doon sa ating mga gawa. Bakit nasabi na masama ang gawa ng tao? Verse 20, sabi, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay, napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Sa makatuwid, kaya pala hindi lumalapit ang tao sa Diyos, kaya ayaw niya lumapit sa Diyos, ay dahil napupuot siya sa Diyos. Kaya siya napupuot sa Diyos ay dahil ayaw niyang masaway ang kanyang mga gawa. Ayaw ng tao na na-expose ang kanyang kasamaan. Ayaw ng tao na maging accountable sa Diyos. Bagamat nilalang siya ng Diyos sa kanyang larawan at wangis. Itong hilig ng tao sa kadiliman ang dahilan kung bakit hindi nakikita ngayon ng tao ang mga espiritual na katotohanan. And quoting from Isaiah 53:1 at saka chapter 6 verse 10, sinasabi ngayon ni Apostle John sa chapter 12 verses 30 to 41, yung mga previous verses lang natin, na natupad ang mga sinabi ng propeta Isaias sa panahon ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pagtanggi nila yung buong bayan ng Israel sa kanilang Mesiyas. Sabi nga sa John 12:38 to 41, this was to fulfill the word of Isaiah the prophet which he spoke, Lord, who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? O nga naman, sino pang maniniwala sa mga propeta? Meron ba? For this reason, they could not believe. For Isaiah said again, in other words, walang pinagbago ang tao simula nung panahon ni Isaias hanggang sa panahon ng Panginoong Kristo. Walang may gustong maniwala. Walang may gustong manalig sa Diyos. He has blinded their eyes and He has hardened their hearts so that they would not see with their eyes and perceive with their heart and be converted and I heal them. These things Isaiah said because he saw His glory and he spoke of Him. So sa dami ng milagro na nakita ng mga tao kay Jesus, the sad part is, hindi pa rin sila nanalig. And it is interesting dito na sinabi ni John, He has blinded. Sino yung He dito? Diyos. And so it is God who has blinded the eyes of the unbelieving. Bakit niya nasabi ito? Dahil sa pagtanggi ng sa Panginoong Jesucristo, lahat pala ng pagtanggi ng mga tao noong panahon ni Jesucristo ay naaayon sa panukala ng Diyos. Hindi mapapako ang Panginoong Jesucristo sa krus kung hindi naaayon sa panukala ng Diyos ang pagtanggi sa Kanya. At kapag aralan nga natin ito, di ba, na itinalaga ng Diyos na ibigay niya ang Kanyang anak sa mga bulag sa kasalanan at matitigas ang mga puso. And napag-aralan natin ito, Jesus came into the world to do the Father's will. Kailangan siyang bumaba at ipako upang ipakilala sa atin kung sino ang Diyos Ama. Dahil siya ang ilaw, we need to understand that Jesus is the full and final revelation of God. Jesus is the full and final revelation of God. Sabi nga sa John 12:44 to 45, He who believes in me does not believe in me, but in Him who sent me. Para kay Jesus Christ, when you believe in Him, you also believe in the Father. He who sees me, sees the one who sent me. Sa makatuwid, in Christ, nakikilala natin na ang Ama ay matuwid. Kailangan maparusahan ang kasalanan. Kailangan may magbayad. In Christ, nakikilala rin natin na ang Diyos ay mahabagin at punong-puno ng kagandahang loob. Dahil may nagbayad para sa ating kasalanan, kailangang palayain tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Dahil may naparusahan na, kailangang tanggapin ng Diyos ang handog at masiyahan siya. Sa banal na kasulatan, ang ministeryo ng banal na Espiritu ay ipakilala sa Jesucristo. Yun yung ministry ng Holy Spirit. Kapag may nakita po kayo, yung sinasabi nila na nasa kanila ang Holy Spirit, pero mukhang taliwas sa Scripture, or makita nyo na gumugulong-gulong, tapos bigla na lang tumatawa na parang lasing,
Hindi yun Holy Spirit. Kasi ang primary ministry ng Holy Spirit ay ipakilala si Kristo. So ang Holy Spirit pinapakilala si Kristo. Si Kristo naman pinakikilala sa atin ang Ama. And therefore, when we see yung buong work ng Father, Son, and Spirit, we see that it is complete. The Spirit proclaims to us the Son. The Son introduces to us who the Father is. 3 in 1. Sabi nga ni Apostle John sa John 1:18, sa John 1:18, pasok po tayo. Late na po. Late na. John 1:18, sabi dyan, no one has seen God at any time, referring to the Father. The only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Sino yung tinutukoy dito? Na only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Sa ESV, ang mga salitang He has explained Him ay ganito ang pagkakasalin. Sa pag tinignan natin yung ibang versions ng Bible, ganito ang sinasabi, He has made Him known. Sa Geneva Bible, sinasabi, He has declared Him. This means there is only one person who can best reveal to us yung Father. There is only one person who can make known to us, who can explain to us the Father. Para sa mga pastors and theologians, importante itong salitang He has explained Him or He has made Him known. Kasi itong Greek word na ito is the same word na ginagamit namin kapag nag-aaral kami. Ang Greek word na ito ay exegesato. Sa English, ito yung exegesis. Ginagamit namin ito sa pag-aaral namin. And so, importante sa amin to because we see that as we study the Word of God, as we study the Scriptures, we are also as we exegete itong Scriptures, lumalabas ngayon yung Scriptures at nakikilala natin kung sino yung Diyos. At ganoon ang ginagawa ni Jesus Christ. Pinakikilala niya sa atin kung sino yung Ama. Sabi dito, the only begotten God who is in the bosom of the Father. Ano kaya ibig sabihin nito? It means na si Christ is in eternal fellowship sa Ama and He is that close. Matatandaan natin na mayroong kaibigan si Jesucristo nung nandun sila sa Lord's table. May description ang isang kaibigan ni Jesucristo na laging nakasandal sa kanyang bosom. Sino yun? Si John the Beloved. And so dito naman, si John the Beloved, best friend ni Jesus Christ. Maraming kaibigan ng Panginoon Jesucristo. Dito naman, description kay Jesus Christ, He is in the bosom of the Father. So, ganun sila ka-close. Sabi ng isang theologian, the Father and the Son are inseparable. Though they are two persons, they work as one being. And coming from the Father, bumaba siya at naging tao. Mga kapatid, siya ang, sino ba ito? Ito yung Panginoong Jesucristo. Diba? Siya ang nagre-reveal sa atin kung sino ang Ama. And so, by knowing and believing in Christ, we also know and believe the Father. Ganito ang role niya bilang ilaw. Siya yung ilaw na nagmula sa langit. And He is the full and final revelation of God. Punta tayo sa number 2. So that everyone who believes in me will not remain in darkness. Dito sa second half ng verse natin, makikita natin ang expected na bunga ng gawain ng Panginoong Jesucristo. May direct impact ang buhay ng Panginoong Jesucristo sa mga sumusunod sa ilaw, sa mga sumusunod sa Kanya. May direct impact siya. Unfortunately, maraming mga nagtuturo ngayon na ganito ang sinasabi nila, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, pwede natin gayahin. Gagayahin natin para mapunta tayo sa langit. Merong mga verses sa Bible na nagtuturo na
pwede nating gayahin yun. Katulad ng, suffer as Christ suffered. Pero hindi para mapunta ka sa langit. Hindi para mapunta ka sa piling ni Jesucristo. Kundi dahil ikaw ay na kay Kristo na, then you need to suffer. It is given to you to suffer for Christ's sake. It is your privilege. Dahil ikaw ang tagusunod ni Kristo, dahil ikaw ay na kay Kristo, edi sumunod ka sa Kanya. And so may mga nagtuturo ngayon na gano'n. Sumunod ka kay Kristo. So ang ginawa lang pala ni Jesucristo sa krus ay exemplary. Pang-example lang. Pero hindi talaga, walang character ng salvation, hindi nakaliligtas. Pero hindi. Makikita natin dito yung character or nature ng ginawa ni Jesucristo. Unang-una, sabi niya, everyone who believes in me. Himay-himayin lang natin. Makita natin yung everyone who believes in me. May dalawang aspect itong sinasabi ng Panginoong Jesucristo, yung bunga ng kanyang ministry. Unang-una, merong internal, at saka pangalawa, merong external. Yung internal is everyone who believes in me. Ang tunay na Kristiyano po ay may pananampalataya. Walang Kristiyano na walang pananampalataya. Ngunit itong pananampalataya na ito ay kailangan siguraduhin natin na may sandigan at tama yung sandigan. Kasi kung kahit na may pananampalataya ka, kung hindi naman tama yung sandigan, hindi mo rin pwede sabihin na Kristiyano ka. Kailangan tama yung sandigan mo. And so ano yung sandigan na ito? Ano yung batayan? Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, everyone who believes in me. Siya yung batayan. Siya yung sandigan. Sa Kanya at sa Kanya lang tayo nananalig. Walang iba. Sabi nga sa John 8:12, then Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. He who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Importante, mga kapatid at kaibigan, kung tunay nga na nakakakita tayo at tinanggal ng ilaw ang ating pagkabulag, nararapat lang na sumusunod po tayo. Kung tinanggal ni Kristo ang pagkabulag natin dahil sa kasalanan, nararapat lang na sumusunod tayo. Yun yung sinasabi niya sa mga tao kanina, kaya nga nainis sa kanya yung mga tao at umalis siya. Kung tunay ka na nakakakita ka, ang next response doon is to follow Him. Hindi natin maaaring sabihin na sumusunod tayo sa ilaw, ngunit ang lakad naman natin ay nasa kadiliman. Nonsense po yun. Nonsense. Ang mga bulag ay lumalakad sa kadiliman. At hindi nila kilala si Kristo. Ang mga bulag ay considered rin sa Bible na patay sa kasalanan. Ang mga nakakakita at nakakakilala kay Kristo ay sumusunod sa ilaw at lumalakad sa liwanag. Pinagkaloob sa kanila ang liwanag ng buhay. Sabi diyan, he who follows me will not walk in darkness but will have the light of life. May buhay. And number 2, those who believe in Christ will not remain in darkness. Ngayon, this refers to doon sa external demonstration ng totoong pananampalataya. Ang tunay na nananalig kay Kristo ay may liwanag na buhay. At dahil pinagkaloob sa kanila ang liwanag ng buhay, hindi sila nananatili sa kadiliman. Sabi diyan, he who follows me will not walk in darkness. So, nang masinagan sila ng ilaw at makakita sila, natural, parang katulad rin yung sabi ko kanina, nung nandun ako sa work area ko, naaninagan ko yung mga bagay-bagay. Pag may ilaw, subukan natin patayin yan. Siguro, pag naglakad ka, ganyan ka kung maglakad eh. Gusto mong kapain lahat eh. Kahit malawak yung space eh. Pero dahil nasinagan sila ng ilaw at makakita sila, nakita nila. Anong nakita nila? Nung nasinagan sila ng ilaw, una-una, nakita nila ang karumihan ng kanilang kasalanan. Pangalawa, nakita rin nila ang dahilan ng kadiliman at kamatayan sa kanilang kaluluwa. Kaya kailangan ang liwanag ng buhay. Hindi naman si pastor ang nagsasabi niyan. Ang nagsasabi niyan ay salita ng Diyos. Pangatlo,
Nakita rin nila ang liwanag at agad na tinalikdan ang dati nilang pamumuhay sa kadiliman. Sila ang mga tunay na nananalig kay Kristo at sumusunod sa ilaw. Ngayon, tanungin natin ang scripture, meron bang impact? Kung ganito ang impact pala ng gawa ni Kristo sa mga nananalig sa Kanya, may impact ba rin yung gawa niya doon sa mga ayaw sa Kanya? Meron po. Kapag pumasok po tayo sa isang madilim na silid at bigla nating sinindihan ng ilaw, ano po ang ating mapapansin? Bukod sa nasisilaw tayo. Papansin natin, pag binuksan natin yung ilaw sa isang madilim na silid, nawawala ang dilim. Diba? Pangalawa, nakikita natin ang mga bagay-bagay. Nakikita natin ang mga hugis ng bagay. Nakikita natin yung texture ng mga bagay. Nakikita natin yung iba't ibang kulay. Nakikita natin yung mga bagay. We see the things for what they are. And then they are suddenly exposed sa light. Tanong, natalo po ba ang liwanag? O matatalo ba ang liwanag? Hindi. Sa John 1:4-5, sabi po ni Apostle John, "In Him was light, and the light was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it." Kung matatandaan po natin ang paglikha ng Diyos sa Book of Genesis, nung likhain niya ang langit at lupa at lahat ng bagay sa lupa, mapapansin natin na siya po ang dahilan kung bakit lahat nabubuhay. Siya ang dahilan kung bakit all things came into being. All things came into existence. The light gives life, and it shines in the darkness. Ang dahilan kaya bumaba ang Panginoon Kristo ay dahil kita ng Diyos, lantad sa harapan ng Diyos, napatay ang tao sa kasalanan. At mayroong kadiliman sa mundong ito. Yun yung hatol sa tao. Hindi totoo ang maririnig natin sa TV na mabuti ang tao. Na mabuti ang kalooban ng tao. Lantad sa harapan ng Diyos ang kasalanan natin. At tulad din sa Genesis, na kailangang magliwanag ang Diyos para malikha ang mga bagay-bagay at mabigyang buhay ang mga bagay-bagay. Ganon din ang sinasabi dito ni John. The light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Kailangan magliwanag ang Diyos at hingahan ng panibagong buhay ang taong patay sa kasalanan at namumuhay sa dilim. The light gives life, and it shines in the darkness. Sabi nga ni John sa John chapter 1 verse 5, the darkness did not comprehend it. Ang salitang comprehend sa original language ay nangangahulugang to seize or to lay hold of or to overcome. Sa ibang Tagalog translations, nakita ko ang ginamit na salita ay hindi magapi. Tama yung translation na yun. Sapagkat hindi kaya ng kadiliman ng mundo ang liwanag na dumating mula sa langit. Na-expose ngayon ang lahat ng kasalanan ng tao sa mundong ito. Na-expose sa harapan ng Diyos na patay ang tao sa kasalanan, and na-expose na kailangan ng tao na mahingahan siya ngayon ng panibagong buhay. Ngunit dahil na-expose ngayon ang kanilang kasalanan, mayroong mga tao talaga na lalong pinatitigas ang kanilang mga puso. May babala ang Panginoong Hesukristo sa mga tulad nito. Kung naiintindihan niyo po ang salitang ito, huwag niyo pong patigasin ang inyong mga puso. May babala ang Panginoon. John 15:22, yun yung binasa natin kanina. If I had not come and spoken to them, they would not have sinned. Maganda yung Tagalog translation na binasa kanina. Gamit nyo na pala yung Big Lot Bible. Ang sabi, wala na sana silang yung guilt of sin. But, sabi dyan, now
they have no excuse for their sin. Alam nilang makasalanan sila dahil sinabi na ng Panginoong Jesus sa kanila. Ibig sabihin, lantad na itong kasalanan dahil sa liwanag. Ngunit ano pa po ang ginawa nila? Tuloy lang sila sa dati nilang ginagawa. Tuloy-tuloy lang. Parang walang narinig. Bukod doon, kinapupuotan din nila ang Panginoong Kristo. Kinapupuotan nila ang ilaw. At dahil kinapupuotan nila ang anak, kinapupuotan din nila ang ama. At dahil sa kanilang pagtanggi sa Kanya, sadly, mananagot po ang tao sa harapan ng Diyos sa araw ng paghuhukom. In summary, mga kapatid at kaibigan, what are the reasons Jesus came into this world? First reason, Jesus came into this world to do the will of the Father. Second, Jesus came into the world to save sinners. Reason number 3, Jesus came into the world to shine light in a dark world. Mga kapatid at kaibigan, noong sinulat ni Apostle John, itong kanyang aklat, noong 1980, may lumalaganap po na false teaching na. Mula sa school ni Cerinthus sa Asia Minor, which is modern day Turkey ngayon. Ayon sa kanilang turo, si Jesus at si Kristo raw ay magkaiba. Si Jesus raw ay tao, biological child ni Maria at Jose. And therefore, si Maria ay hindi virgin. And therefore, hindi miracle yung pag-conceive kay Jesus Christ. There is no miracle daw doon. Biological kasi si Jesus Christ. Si Kristo raw ay isang parang espiritu na pumasok kay Jesus nung siya ay pinautismuhan. May problema na. We do not find that in the Bible. Ang tawag po dito ay Cerinthian Gnosticism. At ang turo nila ay marumi raw ang ating laman at itong buong mundo. And the only way para maka-escape tayo sa karumihan dito ay kung mamamatay tayo. Ang tawag po natin sa panahon natin ngayon sa mga ganyang klaseng mga kaisipan ay escapism. And escapism can take on many forms. Pwedeng tumatalikod ka sa problema, and pwede rin yung tinatawag natin na suicide. Ngunit dito sa scripture, sa binasa natin, ine-expose ngayon nito yung false teaching. Ine-expose ng ilaw na kailangan natin ang liwanag para makakita at mabuhay. Bumaba ang ilaw at naging tao. So, ibig sabihin, nagpakarumi ang ilaw? Hindi. Siya nga ang lumikha sa tao. Diba? At naging tao siya. Bumaba ang ilaw at naging tao, laman katulad natin, upang sa pagiging tao niya ay matubos niya ang lahat ng hinirang at binigay ng Diyos sa kanya. It is only through Christ that there is cleansing for our sin. It is only through Christ that the blind can see. And it is only through Christ na pinagkalooban tayo ng liwanag ng buhay. Mga kapatid at kaibigan, dahil kilala po natin ang ilaw, tinatawag po tayong sumunod sa ilaw. Noong panahon ng Panginoong Kristo, may ilan sa matatanda ng Israel na bagamat nananalig daw sa Kanya, ayaw na lumantad. Dahil tayo po ay sumusunod sa ilaw at lumalakad sa liwanag, nararapat lang na makilala tayo ng mundo ayon sa ating sinusundan. Totoo naman nakikilala tayo ng mundo ayon sa ating sinusundan. Dapat lang na makilala nila tayo na tayo ay na kay Kristo. Darating po ang pagkakataon sa ating buhay na kailangan natin magpasya. Na kailangan natin manindigan. At kadalasan mayroon tayong masasaktan kapag tayo nanindigan. Pag dumating ang pagkakataong iyon, panalangin ko po na maging liwanag naman tayo sa mundong ito. Ipakita natin ang tama at mali.
ang tuwid at hindi. Ipakita natin ang larawan ng karunungan at i-expose natin ang kamangmangan ng kasalanan at maling turo. Huwag po tayo na mamangka sa dalawang ilog. Alam naman natin kung ang ibig sabihin. Nonsense ang liwanag na nakikipaglaro sa dilim. Sa ibang, nung tinignan ko yung ibig sabihin ng namamangka sa dalawang ilog, sinabi rin doon na ang ibig sabihin pala nun ay pagtataksil. Nagtataksil ka. Kasi kung ikaw ay liwanag, saan ka ba dapat loyal? Tapat ka dapat sa ilaw kung ikaw ay liwanag. Hindi pwedeng liwanag ka, sinasabi mo sa bibig mo na tapat ka sa ilaw, pero ang ginagawa mo, naglalaro ka sa kadiliman. Walang ganun. Taksil ka. Hindi tunay na pananalig yun. Ang pananalig natin ay kay Kristo. Manindigan tayo sa Kanya na naghandog rather ng Kanyang buhay para sa atin. And let us demonstrate this light in our thoughts and in our conduct. Sabi nga sa paghahanap natin para sa ating pangangailangan, alam natin itong verse na ito. Madalas ang tao nag-aalala. Nag-aalala tayo sa lahat ng mga bagay sa buhay natin. And so, nakikita yun sa mga maliliit na bagay. Sabi nga dito sa Matthew 6:33. Alam natin yan. Ngunit, pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat, ano yung lahat na yun? Lahat ng pangangailangan. Higit sa ating pangangailangan, anong dapat natin gawin? Pag sumakitan ninyo ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Higit pa sa ating pangangailangan. Bakit? Sapagkat ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan niyo. Matuto po tayong magtiwala at manindigan, mga kapatid. Hindi yung kung saan-saan tayong patalim, kumakapit. Kaya tayo nasusugatan eh. Kung saan-saan kasi kumakapit eh. Hindi na natuto. Hanapin natin ang katuwiran ng Diyos. At si Kristo ang magkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan. And this is our comfort. I mean, even simula ng Book of Genesis, yun na ang pangako ng Diyos. Bago pa man magkasala si Adan at si Eva, yun na ang pangako ng Diyos. Ako ang magbibigay sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan. Hindi naman nagbago yun eh. Pero ang tao talagang sadyang gusto niyang sundin ang kanyang kalooban. Pero hindi. Paulit-ulit sinasabi ng Diyos. Pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat, ano yung lahat? Higit sa ating pangangailangan. Pag binasa natin yung previous verses, lahat yun, diniscuss doon kung ano yung mga pangangailangan at yung mga bagay-bagay na kasama sa ating pag-aalinlangan. So sabi niya, pag sumakitan ninyong pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. And this is our comfort. The darkness cannot overwhelm the light. It cannot overcome the light. Binigay na po sa atin ang liwanag ng buhay. At nakakakita tayo. Ang aking panalangin ay magpatuloy po tayo sa liwanag na palagi ang nakatingin kay Kristo na ilaw na nagmula sa langit. And this is the reason Jesus came into this world. Jesus came into this world to shine light in a dark world. Sa puso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang dakilang